ay makakatanggap kayo, no? At yan po ay papakita ko sa inyo. Akin pong ipapakita ang slide na iyon, no? Sinasabi po mga kaibigan na ang iba sa mga signs ng mga depresyon ay ito ay nag-occur po, no? Ibig sabihin ay umuulit, no? At kapag po ito ay nangyari sa isang tao, ay nawawalan po, no, ng gana siya sa kanyang buhay. Marami pong ganito, no, yung nadidepress, nagkakaroon siya ng mga kalungkutan, minsan po ang kanya pong emotion ay pabago-bago yung kanyang mood, nawawalan siya ng ganang kumain. Ang iba naman po ay talaga pong ayaw nang kumain, no. Ang iba naman po ay nakakaroon siya ng pagkakulang sa pagtulog, at ang iba naman po ay irritable. No, nawawalan po siya ng interes sa kanyang ginagawa, at ang kanyang feelings ay feelings na ay ako ay makasalanan, hindi na ako kayang patawarin ng Panginoon. So iba naman po mga kaibigan ay nakakapil siya ng excessive na mga na pamumuna sa kanya. Ang iba naman po ay nagkakaroon siya ng isang tendency ng pagpapakamatay. So nakakatakot din po pala ito mga kapatid. At kapag hindi natin ito naagapan, ay ito na ang end result ay yung pagpapakamatay. At alam naman natin mga kaibigan, sa hindi ako nang husga, ang buhay natin ay galing sa Panginoon. At ang sabi nga po ay ang hininga natin, ang lahat-lahat ay galing sa Diyos. So walang karapatan ang tao na kumitil ng buhay, patayin ang kanyang sarili, at sirain ang templo ng banal na Espiritu. Sapagkat naniniwala tayo mga kaibigan na ang kahalagahan ng buhay ay yung pagpapahalaga din po sa manlilikha na siyang lumikha sa atin. Walang sino mang tao, mga kapatid, ang pwede magsabi na kaya ko ang buhay kong ito. Sapagkat sa isang iglap, pwedeng tapusin ang ating buhay. So, kumbaga po, ang buhay na ito na ating tinatamasa ay hindi natin pwedeng ipagdamot sa paglilingkod sa Diyos. At lalong hindi natin pwedeng kitilin ang ating buhay dahil sa ating maling lifestyle. Kaya nga po sinasabi po sa katulad po ng mga depresyon, naniniwala ba kayo napakadami pong gamot sa market? Nag-imbento ng iba't ibang klaseng gamot, mga antidepressant, yung mga tranquilizer, yung mga psychotic, kamamahal po naman yan. Sapagkat ako po'y nagkaroon ng pagkakataon na nakadalo po ako sa mental hospital, Meron tayong isang kaibigan na ang kanyang kapatid ay dinala sa mental hospital. So that was 15 years ago, no? At meron naman po dito sa 13, meron tayong mental hospital. Alam ba ninyo? Baka hindi nyo alam. Meron tayong mental hospital po sa 13. Kaya nagkaroon din ako ng pagkakataong makadalo dyan, sapagkat sabi ko nga, ako ay nasa health department din. Sabi ko, paano kaya ako makakatulong dito sa mental hospital na ito? So talagang nagkaroon ako ng need assessment, at nakita kong talagang mahahabag ka doon lang po sa facility. Talagang kailangan talaga nating magtulungan at maging bahagi nawa ang mga Adventist na ating iabot ang ating kamay sa mga nangangailangan sa mental hospital. So sinasabi po na marami pong gamot, at ang pinakagamot po lalo na po sa mga mayroong sakit sa brain, yun po sinasabi kong schizophrenia, alam niyo po, ang isang gamot ho niyan ay 500 pesos. Ay paano iinom ka ng 3 beses, di 1.5? So magkano po yan sa isang linggo, mga kaibigan? Magkano sa isang buwan? So ang mga bagay na ito ay dapat maaagapan natin, Kaya may mga warning signal, yung mga nadidepress, nakakaranas ng anxiety, panic attack, nakakaranas mga kaibigan ng siya po ay parang feeling wala ng pag-asa, hopeless na siya, mga kaibigan. Kaya po wala tayong ibang doktor, walang iba tayong lalapitan, mga kapatid at kaibigan, walang iba kundi si Jesus. Kaya itong mga binigay ng Panginoon sa atin, tatandaan nyo to ha,
Ibinigay ito ng Panginoon sa atin dahil gusto ng Diyos. Nakita niya na in advance ang mangyayari sa libutan. Sapagkat alam natin na ang nawawala ng pag-asa, lalo na po sa kanyang buhay, talagang iba-iba ang nangyayari na chemical, no? Sa kanyang brain, sa kanyang sistema. So bumabaksak, at pagbaksak, mga kaibigan, ng kanyang katawan, babaksak din ang kanyang lahat-lahat sa kanyang buhay. Kaya pangalawa, sinasabi po ng pen of inspiration si Mrs. White na 80% ng pagkakasakit ng tao ay nasa isip, mga kaibigan. Nasa isip, 80%. Kaya pag lagi tayo nag-iisip, nangangasin ng sikmura, sa isip pa lang parang meron akong atakihin ka nga, mga kaibigan. So, kung meron pong ibinigay sa ating natural ang Panginoon, bakit hindi natin gawin ito? Sapagkat ang iba naman po na mga gamot ay hinango din po sa mga halaman. Pero more often than not, almost 80% ay galing sa chemical at 20% ay galing po sa mga natural. At minsan, meron po akong alam na gamot ay 95% galing po sa chemical at 5% lang po ang galing sa natural. So, kung gusto natin maging healthier tayo, alam natin, hindi lang po dahil sa mga halaman, kundi nais nating maging isang tunay tayong daluyan ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-iingat ng katawan na ito'y templo ng Holy Spirit. At ating baguhin na po ang ating lifestyle. Okay. At alam natin, ang lahat ng mga nilikha ng Diyos na natural, ito po ay talagang wala po siyang side effects. Kaya ngayong gabi, gusto ko sanang lahat na nakikinig ay ulit-ulitin natin na makatulong po tayo sa ating mga kaibigan, maaring sa ating sarili, no? Meron tayong mga anak o asawa na nadidepress, meron silang anxiety, hindi makatulog, insomnia. Mga kaibigan? So ito po ang paraan ng Panginoon. Peppermint. Ang isa po, mga kaibigan, na napaka-importante ay ang peppermint. Ito po ay nakakababa ng walang kakayahan na siya po ay mabuhay pa. No? Napaprostrate ako, ayoko na mabuhay. Ang peppermint po ay mahusay din po, maboost ang ating po alertness, no? At nakaka-relax ng ating mga muscles at mga digestion natin, mga kapatid. In fact, katulad po ng rosemary, ang peppermint din po ay mga pampahusay sa mental, no? Alertness. Kaya nga po, yung iba pong mga estudyante, no, lagi kong ipinapayo na marami na akong nabasang mga libro, marami akong nabasa ng mga medical journals. Ang peppermint, katulad ng rosemary, ay mahusay para po sa ating pong memory at sa ating mind alertness. Kaya po kinakailangan ang mga bahay, sa loob ng bahay, magtanim kayo, maglagay kayo sa mga paso, flower base, sa kusina, sa ating sala, sa kwarto. At kung kayo ay meron po kayong study, na lugar, study room, maglagay po kayo doon ng peppermint at rosemary. No? So mahusay po yan. Lavender. Ang lavender po, lalo na po, di po ba, yung mga bata na talagang, talagang minsan po yung mga infant po, pati yung mga infant, yung mga sanggol, talagang hindi naman nakakapagsalita ang sanggol. Napapansin nyo? Mabuti sana kung nakakapagsalita na ang sanggol. Pero mga kaibigan, more often than not, kinakabag, mahusay po ang lavender oil. No? At huwag kayo mag-alala, sapagkat sa July, meron na po tayong lahat ng ating pong gagawin. Hands-on demo ho tayo, mga kaibigan. Step by step nating gagawin. Ang lahat ng mga soap making, mga beauty soap making natin yan, itong mga oil, essential oil, mga kaibigan. At kahit po yung mga natin, yung mga insect repellent po na yan. So, yung oil ng lavender ay napakahusay po yan, lalo na po sa mga pampakalma sa ating po mga sanggol na kinakabag,
mga sanggol na nanlalamig. Ano po, yung nilalamig talagang ano yan, parang yelo ang kanyang balat, ano? Ang kanyang pawis sinumugto-mugto. So, yun po mga kaibigan, ang lavender lang po naman pala ang katapat niyan. Ang isa rin po ay nakakagaling din po ang oil nito sa anxiety at depression ng mga pasyente, no? Lalo na po sa mga tao, kahit wala tayong hindi tayo pasyente at nakakaranas tayo parang nadidepress ka o ano man. Okay, lavender oil lang po ang katapat. Okay, tuturo ko sa inyo sa July kung paano gumawa ng lahat ng klase ng essential oil. Walang bayad, mga kapatid. Ang aloe vera po, hindi lang po ito mahusay na mag-remove ng lahat ng mga pollutants, no? Mga chemical pollutants sa ating bahay at sa labas ng ating bahay. Ang galing po, no? Ang dami-dami pong gamot ng ng aloe vera, 'di ba? Naalala ko hanggang 3rd degree burn. Kaya niya pong gamutin basta may kasama rin po siyang yung ating napakahusay na wild honey, no? At nakaka-reduce din po ito ng anxiety, no? Yung ating pong aloe vera. So paano gagawin? Okay, lalo na po sa mga anxiety. Okay, ang maganda po naman diyan, yung pinaka-gel ng aloe vera po, 'di ba? May ano po 'yan, ianin niyo ng cutter. May gel ho 'yan sa gitna. Yung po ay napakahusay na sa baga, sa lahat, ano po, inumin niyo 'yon, gawin niyo po pinaka-juice. Pero yung pinaka-sap, yung 'di ba, yung gitna ay gel, yung pinaka-sap niya, ano po, yun yung ipakukuluan ninyo. At mahusay po yun para sa mga mga nadidepress at nakakaranas ng anxiety rin po. Yung gerbera, napakarami nito dito sa atin, sa Pilipinas. At ito po mga kaibigan ay napakahusay. Diba, meron tayong tinatawag sa sigarilyo na benzophyrine at po-produce po. Ang ating pong, ang sigarilyo po ay may benzophyrine. At anumang pagkain na inihaw, lalo na po ang karne, nagpo-produce po siya ng benzophyrine. So ito pong halamang, itong bulaklak na ito ay napakahusay po mga kaibigan sa mga insomnia, no? Sa mga insomnia po. Kaya po ang ginawa ng Diyos napakabuti, no? Tingnan nyo, balanse, may bulaklak, may mga herbs, may mga bungang kahoy, may punong kahoy. Di ba? Napakaano ng Panginoon talaga. At nakita niya na ang magiging magiging mga sakit ng mga tao. So naglikha na agad ang Diyos ng para sa tao. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Grabe! Saan ka pa mga kaibigan na makakakita na ang sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin? So yung mga may insomnia, ang pinakamaganda po nito, kung kayo po'y naroon sa bandang bintana ng inyong bahay, magtanim po kayo ng gerbera. No po, ito ay napakahusay po, no, sa lalo na po sa mga hindi makatulog. Napakahusay po nito at ina-absorb din po niya, no, ang lahat ng mga air pollutant, no po, napakatulad po ng aloe vera. Okay. Basil, no? Kung kayo po'y pupunta ng India, kasi ang akin pong best friend na dito sa Ayas ay isang taga-India po yon. Tapos, ang problema po niya, siya po may sakit sa katarata. Sabi ko, friend, huwag kang mag-alala, wala kang pang-opera, gagamutin ko yung mata mo. Paano ho? Sabi ko sa Tagalog, no? Paano, friend? Gagamutin mong aking katarata. O, ito ha, sikreto to ha. Sikreto ko ito, pero hindi ko na isisikreto sa inyo. Ang basil po ay mayroong iba't ibang klaseng kumbaga po specimen yan. Marami po yan. Marami pong klase yan. Maraming klase ng family yan. Ngayon, meron pong sweet basil. Ito yung sweet basil po mga kaibigan. At yung meron pong isang basil naman na ito po yung masarap po ito sa mga pasta, yung sweet basil. Masarap din po ito sa mga salad kasi pwedeng kainin niya ng hilaw. Ngat-ngatin nyo yan. Masarap po yan. No? Sapagkat meron po siyang tinatawag na adaptogen na nire-regulate po niya ang ating katawan na ito po ay ma-distress. Ibig sabihin po, mawala ang anumang stress natin. Ito rin po ay antidepressant na nakakaranas po ng depression at anxiety. Ang sweet basil ay number 1
na antidepressant, mga kaibigan. So bakit ka bibili pa ng mga chemical na po pwede makaapekto po sa iba't ibang parte ng ating katawan, na ibang organ, na mayroon naman pong nilikha ang Diyos na sweet basil, na ito rin po masarap din po ito sa salad, sa mga tinatawag nating pasta, yung tinatawag ng iba na pesto. Yan po yun, pinaganda lang ang pangalan. No, kaya tinatawag na pesto, macaroni, pesto, pasta. Yung po ibig sabihin ay giniling na basil, sweet. At nilagyan lang po yun ng ng ating virgin na yung ating yung olive oil. So na yun, pesto na, no? Kaya po yan napakahusay. Ngayon, paano yung gamot sa cataract? Kasi meron akong ginamot, kaya 30 years na ako naggagamot ng cataract. 30 years na ako naggagamot ng yung ating parang pugita po, no? Yung pterygium, no? Ang stage 1 cataract kayang-kaya pa ho ng basil. Sapagkat ang basil po ay meron siyang bulaklak. At ang bulaklak, kapag ho yun ay natuyo, meron po yung buto. At yung yan ay aking in-experiment, una kong in-experiment, ang human experiment ay ako. Ako muna po in-experiment ko. Kaya kapag nilagay po nyo yan, mga kaibigan, doon sa pag nilagay nyo po ang buto ng basil doon sa mata, po yan, buong magdamag po yun, ay kukunin po niya, no, talagang kakayurin niya po yung ating yung ating mga mata, no po. Natural po yan na kumbaga parang laser, no, at kinakayod po niya ng natural. So yun po, mga kapatid, daw tatandaan natin, ha, tandaan niyo yan. Okay. Ano po ang mimosa? At ano po ang mimosa? Sagot nga ho kayo. Lahat na makasagot. Sige na. Anong mimosa? Makahiya. Makahiya. O, tama. So, makahiya. Ay, hindi ikaw ang magtatanong pa ako mamaya, di ba? So, makahiya po yan. Pinaganda lang natin. Kasi nakita nyo picture, no? No. Makahiya. So, ibig sabihin po, mimosa ang tawag yan sa English. Ayan po ay napakahusay din po. Depression, anxiety, depression, insomnia, emotional disturbance, at yung parang ikay maiyak, parang ikaw ay nagigrip ka sa pagkamatay ng iyong nanay, pagkamatay ng iyong asawa, pagkamatay ng iyong anak, o mahal sa buhay. At alam ba ninyo, sa mga hindi nakakaalam, o nakikinig sa atin ngayon yung mga Talon family, ang kanilang auntie, si Tita Bining, the late Tita Bining, namatay na po yun, ay nagkaroon siya ng diabetes. At ang kanyang blood sugar ay 350. So, ang ginawa ko po, dahil ako'y nakatira sa kanila, ay pinaglaga ko po siya ng mimosa. Yung mimosa, yung dahon. So, yung dahon na yan, mga kaibigan, ay napakahusay sa diabetes. So, yun ang ginawa ko. Within 15 days, nag-normal po ang kanyang blood sugar. Nag-normal, back to normal. Hanggang siya po'y mamatay. Hindi na siya uminom ng mga anti-diabetic po na gamot. So, ito po ang mimosa. Okay. Sa atin po, ang tawag ay makahiya. No, pinaganda lang natin ang pangalan. Sage. Ito po, mga kaibigan, nakaka-improve din siya ng memory. Talagang magiging mahusay, po. At ang kanya pong gawain, mga kaibigan, ay sobrang dami, po. At ito po ay nakaka-promote din po, no, na tayo ay hindi magkaroon ng yung tinatawag na imbalance ang ating emotion. So, nakaka-restore to ng ating pong balancing emosyon para makalma tayo, mga kaibigan, at mawala po yung mga stress sa atin. So, maganda po yan, At baka hindi po nakakaalam sa atin, ang sage din po ay napakahusay po sa mga ulam. Katulad din po ng basil, no? Marami pong gamit po ang sage.
At napakasarap po yan sa mga ulam, lalo na po sa ating po mga gulay-gulay. Ano ho? Akala po nila ay panggamot lang yan. Hindi po. Ayan po ay pang culinary po, no? Ang sage po ay pang culinary katulad ng basil. Rosemary pang culinary rin po 'yon, ano? Next, tarragon. Ang tarragon po mga kaibigan ay ito ay natural analgesic. Saan ka pa mga kaibigan? Ang tarragon na ito. At ang tarragon po, kung hindi nyo mapapansin, para magkakaparehas po sila ng ng rosemary, mga kapatid. Napakadami po dito sa tapat ng ayas. At nakakapag-relax to ng ating po mga muscles, ng ating isipan, at mapipil ka at peace ka, mga kaibigan. At kapag ka po ito ay ilalagay po natin sa ating mga pagkain, ito ay nakaka-improve ng appetite, lalo na po yung mga bata na ayaw magsipagkainan, mahinang kumain, at saka po para mabalanse po ang ating isipan. So tarragon, mga kapatid. Masarap din po yan tarragon. Valerian, At alam natin, ang bulaklak na ito ay marami rin pong papel na ginagampanan. Para rin po ito saan? Sa mga insomnia. At sa lahat po ng nakakaranas ng pamumuo ng dugo sa kanya pong monthly period, yung kanyang menstruation, tensya na po, wala naman tayong mali siya rito, ay kanya pong aayusin ang ating pong monthly cycle bilang mga babae. Pangalawa, ang dysmenorrhea. Tatandaan nyo yan ang gagawin nyo po dito, ang bulaklak po ay hindi nginunguya o yung press na kinakain. Gagawin natin itong pinakatsaa. Ibig sabihin po, yung press na bulaklak, ilalaga po natin yan, mga kaibigan. Sa paglaga po, ito tandaan nyo, ang proportion, inyo nung isulat nyo. Sa isang tasa na valerian flowers, tandaan nyo yan, sa isang tasa, ang katumbas naman po ay 3 basong tubig. Kapag ang tubig na yon ay naging 2 baso na lang, yun po ang gamot sa dysmenorrhea. Tandaan nyo sa isang tasa, mga kaibigan, 1 cup na bulaklak ng valerian, ang katumbas po ay 3 basong tubig. Ilalaga natin yan. Kapag na-estimate nyo na ito'y 2 baso na lang, yun ay gamot. Kaya po pag kayo tatandaan nyo to, huwag nyo kakalimutan. Pag alam nyo malapit na kayo magkaroon ng monthly period, iinom na agad kayo. At kapag kayo meron na, uminom din po kayo nito. Kapag po kayo ay magkakaroon na po, maganda yung kulay puti. Pero kapag po kayo meron na, mas maganda po yung kulay pink. Yan po ang gamot sa dysmenorrhea. Yan lang po. At ang kagandahan pa nito, gamot din po yan sa insomnia. Melisa. Ang melisa po mga kaibigan ay may property to na makapag-relax sa mga na-stress, sa mga nakakaranas ng anxiety rin po. At ito po ay mayroon po anti-spasmodic effect. Nang ibig sabihin po mga kaibigan, hindi natin kailangan ng alaksan. Ito hindi po ako naninira. Parang awa nyo na. Nakikiusap po ako sa lahat ng umiinom ng gamot para po sa kanilang mga rayuma, sa kanilang mga arthritis, mga kaibigan. Itigil nyo na po. Sapagkat sisirain ang inyong bato. So, mga renal failure. Ako po ay nakasampu ng pasyente. Sabi ko, hindi ba diabetic? Hindi po. Hindi ba high blood? Hindi rin po. Ang sakit nyo? Ako po ay 10 taon nang nainom ng pangrayuma. Ako po ay 5 taon nang nainom ng pangrayuma. Ayun, kaya po nasira ang inyong bato. So, hindi natin kailangan ng alaksan. Hindi natin kailangan ng eskelan, mga kaibigan. Wawasaki ng ating pong kidney. Ang ating pong kailangan lang po para ma-relieve ang ating mga muscle tension. Kailangan natin ng Melissa tea, mga kaibigan. Melissa tea ang kailangan natin. Ito po, mga kaibigan. Magnolia.
Dilbata. Sino sa ating mga kamag-anak ang may epilepsy? Sino sa atin dito mga kaibigan na mayroong nakakaranas ng nervous breakdown? Sino rito ang nainom pa ng mga tranquilizer para lang makatulog? Sino dito ang nagkakaroon ng mga dose dependent? Ang ibig kong sabihin po, hindi makatulog kung hindi iinom ng gamot. At maaari po na may nag-a-addict na sa atin. Ang gamot lang po, ang katapat lang po niya ay magnolia flowers, mga kaibigan. Ang sabi ko nga, Panginoon, napakabuti ninyo. Binigyan mo ng pagkakataon na matuklasan namin ang lahat ng ito. At gusto ko, yung alam ko, gusto kong isalin sa lahat ng mga tao. Sapagkat gusto kong makatulong sa pamamagitan ng health promotion, health education sa mga tao. Sapagkat mahal kayo ng Panginoon. Ito po mga kaibigan ay talaga pong 100% napatunayan ko. At ako'y nalungkot no ako ihinatid dito na mag-asawang Galila family, no? Ay meron doon silang kaibigan na namatay doon sa swimming pool, nalunod dahil doon po sinumpong ng epilepsy, no? So nag-seizure. So kung naaga-aga lang sana na nalaman ko, mga kaibigan, no, napainom natin sila ng magnolia tea na ito, mga kaibigan. Ito po'y napakahusay. Sabihin ko sa inyo. Kaya po, kailangan natin ito. Last, natin, ang tulsi. Ang tulsi po, mga kaibigan, ay akala natin ito'y basil. Hindi po, magkaiba sila. Ang basil po ay sweet ang kanya pong amoy. Pero ang tulsi po ay scented naman po. So ito po, ang tawag dito ay aromatic plant. No po? At meron po ritong mga anti-pollutant na iyan. Kaya maganda po, magtanim tayo sa labas at loob ng bahay. At nakaka-relax po ito sa ating po mga tension. Kaya nguya-nguyain lang ho natin, hindi na pwedeng itip, pero ako po, kasi katulad din man ng basil yan, ay pwede na pong atin ang ngatain natin yan, at makikita nyo ang malaking difference. Mga kaibigan, ipapakilala ko sa inyo ang mga bagay na ito at pinakilala ko. Pero ang tunay na nakapagpapagaling, yung ating pong inilalagak natin ng buhay kay Kristo. Sapagkat siya nilikha niya ito, so higit pa sa mga kanyang nilikha, ang magpapagaling sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Nawa po, anumang anxiety tayong meron, nadidepress tayo sa lahat ng nangyari sa atin, nagkaroon tayo ng kalungkutan, emotional imbalance sa ating buhay, mga kaibigan, is about time for us, mga kapatid, na ipilagak ang buhay kay Kristo Jesus. Na siya nagsabi, "Come unto me and I will give you rest." Mga kaibigan, ang kapayapaan ay bibigay sa atin ng Panginoon at siyang ating tunay na manggagamot. Magandang gabi po sa inyong lahat.